Unang Samuel Kapitulo 5. Nagkasala ang mga Filisteo sa kaban ng tipan. Kinuha nga ng mga Filisteo ang kaban ng Diyos, at kanilang dinala sa Asdod mula sa Ebenezer. At kinuha ng mga Filisteo ang kaban ng Diyos at ipinasok sa bahay ni Dagan, at inilagay sa tabi ni Dagan. At nang bumainggong maaga ang mga taga-Asdod ng kinaumagahan, narito, si Dagan ay buwal na nakasubasob sa lupa sa harap ng kaban ng Panginoon, at kanilang kinuha si Dagan, at inilagay siya uli sa dako niyang kinaroroonan. At nang sila'y bumainggong maaga ng kinaumagahan, narito, si Dagan ay buwal na nakasubasob sa lupa sa harap ng kaban ng Panginoon, at ang ulo ni Dagan at gayon din ang mga palad ng kanyang mga kamay ay putol na nasa tayuan ng pintuan, ang katawan lamang ang naiwan sa kanya. Kaya't ang mga saserdote man ni Dagan, o ang sinumang nanasok sa bahay ni Dagan, ay hindi itinutungtong ang paa sa tayuan ng pintuan ni Dagan sa Asdod, hanggang sa araw na ito. Ngunit ang kamay ng Panginoon ay bumigat sa mga taga-Asdod, at mga ipinahamak niya, at mga sinaktan ng mga bukol, sa makatuwid bagay ang Asdod at ang mga hangganan ni Yaon. At nang makita ng mga lalaki sa Asdod na gayon, ay kanilang sinabi, ang kaban ng Diyos ng Israel ay huwag matirang kasama natin, sapagkat ang kanyang kamay ay mabigat sa atin, at kay Dagan ating Diyos. Sila'y nagsugo nga at nagpipisan ang lahat ng mga pangulo ng mga Filisteo sa kanila at sinabi, ano ang ating gagawin sa kaban ng Diyos ng Israel? At sila'y sumagot, dalhin sa Gath ang kaban ng Diyos ng Israel, at kanilang dinala roon ang kaban ng Diyos ng Israel. At nangyari, na pagkatapos na kanilang madala, ang kamay ng Panginoon ay naging laban sa bayan, na nagkaroon ng malaking pagkalito, at sinaktan niya ang mga tao sa bayan, ang maliit at gayon din ang malaki, at mga bukol ay sumibol sa kanila. Sa gayo'y kanilang ipinadala ang kaban ng Diyos sa Ekron, at nangyari, pagdating ng kaban ng Diyos sa Ekron, na ang mga Ekronite ay sumigaw, na nagsasabi, kanilang dinala sa atin ang kaban ng Diyos ng Israel, upang patayin tayo at ang ating bayan. Pinasugan nga nilang magpipisan ang lahat ng pangulo ng mga Filisteo, at kanilang sinabi, ipadala ninyo ang kaban ng Diyos ng Israel, at ipabalik ninyo sa kanyang sariling dako, upang huwag kaming patayin at ang aming bayan, sapagkat nagkaroon ng panglitong ikamamatay sa buong bayan, ang kamay ng Diyos ay totoong bumigat doon. At ang mga lalaking hindi namatay ay nasaktan ng mga bukol, at ang daing ng bayan ay umabot sa langit. Unang Samuel Kapitulo 6. At ang kaban ng Panginoon ay napasa lupain ng mga Filisteo na 7 buwan. At tinawag ng mga Filisteo ang mga saserdote at ang mga manghuhula, na sinasabi, anong aming gagawin sa kaban ng Panginoon? Ipatalastas ninyo sa amin kung aming ay padadala sa kanyang dako. At kanilang sinabi, kung inyong ay padadala ang kaban ng Diyos ng Israel, ay huwag ninyong ay padalang walang laman, kundi sa ano pa man ay inyong ibalik siya na may handog ng dahil sa pagkakasala, kung magkagayo'y gagaling kayo, at malalaman ninyo kung bakit ang kanyang kamay ay hindi humiwalay sa inyo. Nang magkagayo'y kanilang sinabi, ano ang handog dahil sa pagkakasala na aming igaganti sa kanya? At kanilang sinabi, 5 gintong bukol, at 5 gintong daga ayon sa bilang ng mga pangulo ng mga Filisteo, sapagkat iisang salot ang napasa inyong lahat, at napasa inyong mga pangulo. Kaya't kayo'y gagawa ng mga larawan ng inyong mga bukol, at mga larawan ng inyong mga daga na samire ng lupain, at inyong bibigyan ng kaluwalhatian ang Diyos ng Israel, baka sakaling kanyang gaanan ang kanyang kamay sa inyo, at sa inyong mga Diyos, at sa inyong lupain. Bakit nga ninyo pinapagmamatigas ang inyong puso, na gaya ng mga taga-Ehipto at ni Faraon na pinapagmatigas ang kanilang puso? Nang siya'y makagawa ng kahanga-hanga sa kanila, di ba nila pinayaon ang bayan, at sila'y yumaon? Ngayon nga'y kumuha kayo at maghanda kayo ng isang bagong karo, at 2 bagong bakang gatasan, na hindi napatungan ng pamatok, at ikabit ninyo ang mga baka sa karo, at iuwi ninyo ang kanilang mga guya. At kunin ninyo ang kaban ng Panginoon, at isilid ninyo sa karo, at isilid ninyo sa isang kahang nasa tabi ni Yaon ang mga hiyas na ginto na inyong ibabalik sa kanya na pinakahandog dahil sa pagkakasala, at inyong ipadala upang yumaon. At tingnan ninyo, kung umahan sa daan ng kanyang sariling hangganan sa Beth-Semes, ginawa nga niya sa atin ang malaking kasamaang ito, ngunit kung hindi, malalaman nga natin na hindi kanyang kamay ang nanakit sa atin, isang pagkakataong nangyari sa atin. Nagkasala ang mga Israelita sa kaban ng tipan.
At ginawang gayon ng mga lalaki, at kumuha ng 2 bagong bakang gatasan, at mga ikinabot sa karo, at kinulong ang kanilang mga guya sa bahay. At kanilang inilagay ang kaban ng Panginoon sa karo, at ang kahan na may mga dagang ginto at mga larawan ng kanilang mga bukol. At tinuwid ng mga baka ang daan sa Beth-Semes, sila'y nagpatuloy sa lansangan, na umuungal habang yumayaon, at hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa, at ang mga pangulo ng mga Filisteo ay sumunod sa kanila hanggang sa hangganan ng Beth-Semes. At silang mga Beth-Semeta ay umaani ng kanilang trigo sa libis, at kanilang itinangin ang kanilang mga mata, at nakita ang kaban, at nanggagalit sa pagkakita ni Yaon. At ang karo ay pumasok sa bukid ni Josue na Beth-Semeta, at tumayo roon, sa kinaroroonan ng isang malaking bato, at kanilang biniyak ang kahoy ng karo, at inihandog sa Panginoon ang mga baka na pinakahandog na susunugan. At ibinaba ng mga Levita ang kaban ng Panginoon, at ang kahan na kasama ni Yaon, na may silid na mga hiyas na ginto, at mga ipinatong sa malaking bato, at ang mga lalaki sa Beth-Semes ay naghandog ng mga handog na susunugan at naghain ng mga hain ng araw ding yaon sa Panginoon. At nang makita ng 5 pangulo ng mga Filisteo, ay bumalik sa Ekron ng araw ding yaon. At ito ang mga bukol na ginto na ibinalik ng mga Filisteo sa Panginoon na pinakahandog dahil sa pagkakasala, sa Asdod ay isa, sa Gaza ay isa, sa Askelon ay isa, sa Gath ay isa, sa Ekron ay isa. At ang mga dagang ginto, ayon sa bilang ng lahat ng mga bayan ng mga Filisteo na nauukol sa 5 pangulo, ng mga bayan na nakukutaan at gayon din ng mga nayon sa parang, sa makatuwid bagay hanggang sa malaking bato na kanilang pinagbabaan ng kaban ng Panginoon, na ang batong yaon ay namamalagi hanggang sa araw na ito sa bukid ni Josue na Beth-Semeta. At sumakit ang Diyos sa mga tao sa Beth-Semes, sapagkat kanilang tiningnan ang loob ng kaban ng Panginoon, sa makatuwid bagay pumatay siya sa bayan ng 7 lalaki at 50,000 tao, at ang bayan ay nanaghoy, sapagkat sinaktan ng Panginoon ang bayan ng di koasang pagpatay. At ang mga lalaki sa Beth-Semes ay nagsabi, sino ang makatatayo sa harap ng Panginoon, dito sa banal na Diyos? At sino ang kanyang sasampahin mula sa atin? At sila'y nagsugo ng mga sugo sa mga tumatahan sa Chiriath-Jearim, na nagsasabi, ibinalik ng mga Filisteo ang kaban ng Panginoon, kayo'y magsilusong at iahon ninyo sa inyo.